Okay, sa pumapagpalang umaga sa inyo mga kapatid, nasa day 49. No, day 49 na po ng ating pong daily devotion. So in 2 minutes po tayo ay magsisimula sa ating pong sharing. So i-ready natin yung ating pong mga sarili, yung ating pong Bible. Buksan po ninyo sa Numbers chapter 12, 1 to 16 or bilang kabanata 12, no, talata 1 hanggang 16. So kahapon po tinapos na natin yung libro ng Exodus through Brother Aga, Kuya Aga. And ngayong araw na ito ay magsisimula po tayo sa bagong libro na ating pong pagnilay-nilayan, pag-aaralan. And nabanggit ko nga na tayo ay nasa numbers na o bilang. So based po sa ating pong scripture reading schedule, tayo po ay tatalon, no? Magsisimula tayo agad sa chapter 12, no, ng Numbers. Ngayon mga kapatid, simula chapter 10, no, hanggang 14. Mababasa natin diyan na ito yung record ng or account ng mga reklamo, no? Complaining, doubting, rejection, no, ng mga Israelites sa Diyos. Kaya ito'y magandang paalala po sa atin na mag-ingat tayo sa ganito pong attitude. Bakit? Kasi nga, syempre, delikado, no? May danger sa ganito pong kalagayan ng puso na lagi tayong nagrereklamo, yun nga, complaining, doubting, and pinamagatan ko po yung aking pong sharing na the danger of comparison, yung panganib ng paghahambing. So, Numbers 12, 1 to 16. Ayan. So, tayo po'y manalangin. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw at buhay na inyong ipinagkaloob sa amin. Again, Panginoon, kami po ay magpapaturo sa inyo pong salita. Kayo po'y mangusap sa amin na bago namin harapin ang araw na ito, Panginoon, kami po ay equip sa inyo pong mga salita na magpapaalala sa amin sa kung ano po yung mga bagay na amin pong gagawin, lalo na po, Panginoon, sa aming pakikitungo sa aming pong kapwa. Lord, today we ask for a heart of humility, na kung meron po kayo nakikita sa aming mga pagiging mayabang, prideful, Panginoon, Lord, praying that the Holy Spirit ay i-reveal ito, ipakita ito sa aming buhay, Panginoon. And kung mayroong pong inggit sa puso namin, please, Lord, humble us, Panginoon, and tulungan nyo kami na makita ito through your teachings and through your word. Ito, O Lord, ang aming pong samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. So, ang reading natin today, mga kapatid, ay kwento, no? Storya po siya ng magkakapatid na sina Miriam, Aaron, at Moses. So, itong tatlong ito, siblings, no? Magkakapatid sila. Ngayon, sa story, itong si Miriam at si Aaron ay nag-criticize, no? Nagsimula silang magsalita laban sa kanilang kapatid na si Moses. So kung babasahin po natin yung verse 1, ito po yung sinasabi. While they were at Hazeroth, Miriam and Aaron criticized Moses because he had married a Cushite woman. Ayan. So yun po yung sinabi po ng verse 1. Though ito lang, no, ginamit nila yung pag-aasawa, yung asawang Cushite ni Moses bilang dahilan nila. Pero makikita natin dito na
ang kanilang totoong issue ay hindi doon sa asawa, kundi yung ano lang, ginamit lang talaga yon. Pero the deeper na issue, no, na talagang kini-question nila o kini-criticize nila sa kanilang kapatid ay yung authority ni Moses, no? And yung kanila pong inggit, no, or paghahambing sa kanila. So ano yung sinasabi ng verse 2? Ang sabi, they said, has the Lord spoken only through Moses? Hasn't He spoken through us too? Nakipag-usap ba ang Panginoon sa pamagitan lamang ni Moses? Pero sa atin, hindi ba't nagsasalita rin siya sa pamagitan natin? So makita natin yung totoong tunay na issue nila. It's not about the wife na nag-asawa ng isang Cushite, si Moses, but it's the authority, di ba? Pero yun nga, tingnan natin, ako ba, no? May mga kapatid tayo, kakapatid, kayo, may mga kapatid kayo, kamusta po? Diba? Meron ba tayong issue sa ating mga kapatid? Or sa sa magkakapatid kay Kristo? Tingnan natin. Tayo ba'y may inggit? Okay? Bakit? Kasi ingat tayo kasi maririnig tayo. Malalaman ng Lord yung nilalaman ng puso natin. Kasi ang sabi doon, but the Lord heard them. Narinig. Diba? Narinig ng Diyos. So ano po yung pwede nating ma-reflect dito sa ganitong istorya, no? Na mag-ingat tayo dito kasi trap ito mga kapatid, trap ito na ako din, no? Dapat ako din. Ganun yun yun yung issue nilang dalawa. So itong si Miriam tsaka si Aaron, leader din naman sila, no? Kaso mo hindi sila makontento dun sa specific role na meron sila. Mas gusto pa nila na angkinin yung role ng iba. Yun nga, yung role ng kanilang kapatid na si Moses. Siguro they wanted recognition, no? The same recognition as Moses. You know what, mga kapatid, yan. Nagsisimula po yung inggit kapag tayo po ay tumigil na tingnan yung ating sariling calling, di ba? Pag nagsisimula na tayo na tumingin sa ginagawa ng iba, halimbawa, bakit siya? Gano'n, di ba? Bakit siya ganun? Bakit ang kanyang ginagawa ay ganito, pero yung ginagawa ko parang walang nangyayari. Pag yan na po, nagsisimula na sa puso natin at may mga ganun na tayong mga questions at naiinggit na tayo, nako po, yan na po, no? So, yun nga, no? Kapag mainggit na at magsisimula na tayong, di ba? Magreklamo, unfortunately, maririnig tayo ng Diyos. Di ba? Ngayon, binanggit sa verse 3. Anong sinasabi ng verse 3? Now, Moses was very humble, more humble than any other person on earth. Wow, grabe po yung describe dito, no? More humble than any other person on earth. Now, nakita ko dito, this is the kind of leadership na meron tayo. Yung leader tayo, pero hindi tayo yung, leader ako, okay, nagmamataas tayo, boastful tayo, hindi po. Nandun dapat pa rin yung humility. Diba? Kasi, kung, yan nga, binigyan tayo ng leadership, tapos, boastful pa tayo, mayabang pa tayo, di ba ano ba ang tendency? Pag nakarinig tayo ng reklamo, naku po, ito na.
Oh, yeah, ano na natin, i-assert na natin yung ating ano lahat, yung ating power dahil tayo yung leader. So magre-retaliate tayo, 'di ba? Papatulan natin. Pero sa kwentong ito, ano po ang ginawa ni Moses? Wala lang. 'Di ba? Wala, hindi pinagtanggol ni Moses yung kanya pong sarili. Sino po ang nagtanggol sa kanya? Ang Diyos ang nagtanggol sa kanya. Hindi na niya kailangang i-assert, pagsigawan yung kanyang yung credential. Ako ang itinalaga dito ng Diyos, ha. Kaya wala kayong karapatan na mag-criticize sa akin, magreklamo sa akin. Bakit? Kasi ang Diyos na mismo ang nagsalita on Moses' behalf. So, malinaw mga kapatid na ayan nyo, iingatan tayo ng Diyos, no, laban sa mga taong mainggitin. Kaya huwag na po daw patulan. Wala sinabi dito na may nagsalita si Moses. Okay? Nag-react siya doon sa dalawa. Wala. Sasabi ng verse 4, so immediately the Lord called, ang Diyos ang tumawag. Tinawag yung tatlo, go out to the tabernacle, all three of you. So the three of them went to the tabernacle. Then the Lord descended in the pillar of cloud and stood at the entrance of the tabernacle. Aaron and Miriam, he called, and they stepped forward, and the Lord said to them, now, listen to what I say. Si mga kapatid, no, emosyon no, may emosyon. Mataas ang emosyon. Maring may galit sila sa kay Moses. Magkakapatid to. Diba? Pero, kung, let's say lang naman, example, tayo to si Miriam, tayo si Aaron, ang sinasabi dito sa kwento na may ganito tayo sa ating kapatid. Okay? Ang maganda lang dito is, kung tayo si Miriam at Aaron, kung may devotion tayo at meron tayong daily guidance, magsasalita si Lord sa atin eh. Now, listen to what I say. See? No? If there were prophets among you, I, the Lord, would reveal myself in visions. I would speak to them in dreams, but not with my servant Moses. Of all my house, he is the one I trust. I speak to him face to face, clearly, and not in riddles. He sees the Lord as he is. So why were you not afraid to criticize my servant Moses? See? Kaya, yun nga, no? Kung pwedeng may sasabihin sa iyo si Lord, maring ito na yung moment of God is talking to you, talking to us. If we are Miriam and Aaron, at meron tayong nararamdaman sa puso natin ngayon na nagagalit ako kay ganitong kapatid, di ba? Maring sa bahay yan, or sa church, no? Baka may sinasabi sa inyo si Lord ngayon. Reflect tayo dito. Ako ba ito? Ako ba si Miriam? Ako ba si Aaron? Kaya, kung ayaw natin na magalit ang Diyos sa atin, di ba? Kasi the Lord was very angry with them. And He departed. And as iwahanan tayo daw ng Diyos. Hindi naman, sana. So as the cloud moved from above the tabernacle, there stood Miriam, her skin as what? As white. As snow from leprosy. Okay. So ingat po tayo sa ating pong sa ating pong pag-criticize, lalo na po sa mga leaders natin. Baka maaaring hindi tayo pinapatulan, tahimik lang, pero baka ang Diyos ang papatol sa atin. So, kawawa naman tayo. So, may kwan yan. May tawag dito. May price. Ang pagrireklamo. Lalo na po yung pag-criticize.
no? So ano po ang nangyari? Ayun, tinamaan ng ketong. Alam natin ang ketong, ano yan, unti-unti kang kakainin ng buhay. Yun. So habang si Moses po, ano pong nangyari? Dahil kapatid, napaka-humble talaga, no? Na leader ka na, mayroon kang authority, pwede mong i-assert yung pagiging ikaw ang tinawag ang servant ng Lord. Pero still nandun pa rin. Ibig sabihin wala kay Moses yung kahit na criticize siya ng kanyang dalawang kapatid. Pero nandun yung puso niya na hindi alam nitong dalawang kapatid ko yung ginagawa nila. Para si Jesus Christ lang, no? Hindi nyo alam yung ginagawa ko. Ginagawa ninyo, hindi nyo alam yung ginagawa nyo. So nananalangin pa rin siya. Nag-mediate siya, nag-intercede siya. Lord, wag naman. Pagalingin nyo naman yung kapatid ko. No? So, pakita ito na wala siyang bitterness sa puso niya kahit ginawa sa kanya. Ikaw ba, kapatid, ginawang ka ng hindi mabuti ng kanya, ng ibang tao? Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat lalaban ako. Pero hindi eh. Walang bitterness pinag-pray pa. So nakikita ninyo yung mangyayari kapag may criticism tayo sa kapwa natin, lalo na sa leader natin. Naantala. Kaya 7 araw. O sige, Moses, sinasagot ko yung dalhin mo yan sa akin. Meron siyang 7 days. No? Sabi dito, sa verse 14, no? She be defiled for 7 days. See, nakita ninyo? Nagkakaroon tuloy ng delay. No? So, yung inggit natin, yung pagbabatikos natin, it will cause delay ng pag-unlad natin. Dapat, diba? Sa journey nila, nadagdagan pa sila ng 7 araw. So, mga kapatid, application. Check natin yung why. Bakit? Kapag ba nag-criticize tayo, pupuna tayo sa leader natin o kapwa natin. Kasi hindi naman masama mag-criticize siguro. Na mag-complain tayo. Kasi kung yun naman po ay genuine concern. Tama po. No? Kung ano yung why natin, bakit mo ginagawa ito. Ngayon, kung totoo naman at genuine naman, wala pong po doon. Pero kung iba ang dahilan, kasi parang hindi naman ako napansin. Lagi na lang siya. Kung yun yung reason natin, hindi maganda siya. Okay, it will cause delay nga. Okay? So, ngayon, kung ikaw naman po yung kinikriticize at may naririnig kang mga huwag mo nang pansinin. Let God be your defender. Kung alam naman natin sa puso natin na wala tayong ginagawa, no? But again, open dapat tayo, mga kapatid. Open tayo sa criticism or feedback kasi yun yung importante diyan eh. Hindi naman po pwede hindi na tayo makinig sa feedback, no? Importante yun para mabago din tayo. But again, kung alam mo sa puso mo na wala kang ginagawa, katulad nito ni Moses, very humble, hayaan mo ang Diyos na tagapagtanggol natin. Hindi natin kailangan labanan ang bawat laban tungkol sa mga reputation na natapakan yung aking reputasyon. Hindi pwede to. Ganun, di ba? So, ang Diyos po, ang magtatanggol sa atin. So, yun nga, tularan natin si Moses. Manatili tayo na magkaroon ng humility at again, hayaan natin na ang Diyos ang magtanggol sa atin. So, importante din po ang intercession, kaya ipanalangin natin lagi. So, kahit po si Miriam nakagawa ng kamalian, Moses prayed, please God, heal her. No?
So, ang totoong leadership ay patuloy na nananalangin kahit sa mga taong nakasakit sa kanya. Yan. Kaya magandang reminder ito, no, sa akin, lalo na nung halimbawa na nasaktan ako, I'm still praying for that person. So, ang ganda po ng reminder ito sa akin na ipanalangin ko pa rin yung mga tao kahit nakasakit sa akin. So, mga kapatid, yun lang po naman yung ating pong sharing. And I'm praying right now, no, na tunay na nangusap ang Diyos sa ating lahat. So, bago po ako manalangin, tanungin natin yung ating mga sarili. Ako ba si Miriam? Ako ba si Aaron? O ako ba si Moses? Tanungin natin yung sarili natin. And pray for the Lord na siya yung patuloy. Alam ko marami pa siyang sasabihin sa atin sa mga oras na ito. Ayan. So, let's pray. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat po sa salita ninyo. Kami po pinaalalahanan ninyo sa amin mga attitude. Lalo na Panginoon, baka may katulad Miriam kami, katulad Aaron kami na attitude na may pusong mareklamo, complaining, may inggit, Panginoon, sa kapwa po namin. Right now, we just want to humble ourselves before you, asking for your forgiveness. If merong may grumbling kami sa puso namin, Lord, nawa inyo po kaming i-heal sa ganitong attitude, Panginoon, dahil alam namin na kapag may mga ganito kaming mga gagawin, lalo na po sa aming pakikitungo sa kapwa namin, sa mga leaders namin, it will surely cause delay, na instead of uusad kami, magdi-delay yung aming pong mga development, yung aming pong growth. Please humble us, Panginoon. Katulad ni Miriam, wag naman po sakit, Lord, yung ipaparanas namin dahil may ganito kaming attitude. But Lord, right now, just a healing heart, Panginoon. Kung may katulad leprosy kami na sakit, katulad ni Moses, I pray, Lord God, for a healing heart. And kung kami naman po ay inaatake, nakakarinig ng mga masasakit, nasasaktan kami dahil sa mga sinasabi ng aming kapwa, nawa katulad naman kami ni Moses, Panginoon, na may humility to serve pa rin itong mga taong ito, na hindi kailangan, Panginoon, na nasa amin yung spotlight o whatsoever, Panginoon. Right now, salamat talaga, Lord, sa guidance ninyo through your word, and thank you for reminding us sa kung anong dapat namin gawin sa araw na ito. Ito, O Lord, ang aming mong samit dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, ang natay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po, mga kapatid, and God bless everyone.